So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another first impression sa mga bagong labas sa smartphone, and this time, ang topic natin today is an entry-level smartphone na 5G mula sa Samsung, ang Samsung Galaxy A06 5G. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga J-Vlog, very exciting news dahil ayun, mayroon na nilabas ulit na bagong smartphone si Samsung na entry-level smartphone, and this time 5G. Finally sa O series or sa Zero series, available na ang 5G. So meron tayong nilabas sa bago ngayon, the Samsung Galaxy A06 5G or A06 5G. And guess what? Meron lang tong SRP na 7,990. Medyo skeptical sa RAM, 4GB of RAM and 128GB of internal storage. Pero sa official store nila sa Samsung is medyo mahal sa online. Pero again, pag may voucher kayo, makuha nyo ito na mas mura. 8,490 siya eh. So meron 8,140, pero pag may voucher, below 8,000 nyo na makukuha ang A06 5G. So yun. Very exciting news nga na meron ng 5G, affordable 5G ang Samsung ngayon. And dito sa ating video, i-check natin kung sulit nga ba itong smartphone na ito. Again, this is just a first impression review. Pwede agad tayo magbigay ng saloobin sa mga smartphone na bagong labas based sa kanilang specifications, even though wala pa yung mga units. Pero stay tuned, bibili tayo ng Samsung Galaxy A06 5G dahil isa tayong Samsung fan, di ba? So, abangan nyo yan dito sa ating YouTube channel. Very exciting din ako maging test itong smartphone na to at kung anong Dimensity chipset. Kasi I think this is a MediaTek Dimensity chipset. At kung interested kayo, i-check nyo na yung link nito sa description box hanggang malapit ng 4.4. Makuha nyo to ng mas. So next, usapang specifications tayo dito sa Samsung Galaxy A06 5G. Meron siyang 6.7 inches. Malaki yung screen niya, pero PLS LCD display po ang device na to. With an HD Plus 720p resolution, a 90Hz screen refresh rate at naka-notch display. Specs ng display is medyo mababa sa kanyang presyo na 8K. Pero mamaya sa first impressions natin, is bibigay ko yung saloobin ko about dyan. Good news! Android 15 out of the box with One UI version 7, and sa chipset niya is the MediaTek Dimensity 6300 na 6nm ang sukat. 2.4 GHz octa-core with the GPU of Mali G57 MC2. Dual rear camera system with 50MP main camera and an 8MP front-facing camera. Dalawang biometrics which is face unlock at fingerprint scanner, at pagdating sa battery, 5,000 mAh na removable battery, and good news, 25W fast charging na rin po etong device na to. And ang maganda dito, meron pa siyang ingress protection, IP54 splash resistant na rin etong Samsung Galaxy A06 5G. So yun mga ka-J-Vlog, na nalaman nyo na yung price, specs, and of course yung availability ng Samsung Galaxy A06 5G. Next, ito tayo sa first impressions ko dito sa device na to. Number 1 sa display. For a price tag na 8,000 pesos, syempre the display is low spec siya. PLS LCD display is siguro mga range yan is for budget smartphone na 3K to 4K is very acceptable. Sa mga ganitong smartphone, I know meron din mga 5G na iba like the Tecno Spark 30 5G na mas maganda yung mga specs nun compared dito sa Samsung Galaxy A06 5G. Pero let's give Samsung a chance, diba? Ito yung yung first ever affordable 5G nila. Kaya tingnan natin kung maganda nga ba talaga siya. Pero display-wise, hindi maganda yung PLS. Sana kahit IPS, okay na siguro yung IPS. Kahit hindi na AMOLED IPS is okay. HD Plus 720p. I don't know kung ba't naglalagay pa sila still ng ganito. Siguro dahil cost-cutting na rin. Hindi siya Full HD Plus 1080p. HD Plus 720p for a 5G Samsung device. Pero yun. Usually kasi karamihan sa mga 8,000 pesos smartphone is Full HD Plus 1080p and AMOLED na nga. Pero dito sa Samsung Galaxy A06, nagustuhan ko lang dito to be honest is yung kanyang screen size malaki. Pero when it comes sa resolution, display quality, refresh rate is low spec siya. Kumbaga, siguro kailangan nating understand din si Samsung na kailangan nila mag-cost cutting rin dito sa device na to. Pero maganda balita out of the box, the Samsung Galaxy A06 5G is supported na rin ng Android 15 with One UI version 7. So, syempre, even mga budget smartphone yan ni Samsung is mga updated na rin sa mga latest OS. Kaya expect nyo na meron din support itong Samsung Galaxy A06 sa mga future software update ni Samsung or even Android. Next, sa chipset. The chipset is a MediaTek Dimensity 6300 with a 6nm na sukat yan.
GPU niya, when it comes sa GPU, pagbabasehan natin is the Mali G57 MC2 na sobrang ilang beses na nating na-test yung chipset na yan na maganda ang performance and of course sa gaming for a budget smartphone or for an entry-level smartphone. Clock speed, pag i-base natin, mabilis naman, 2.4 GHz. So, the MediaTek Dimensity 6300 is not, hindi yan mabagal na chipset, to be honest. Maganda naman yan. Makakapag-handle yan ng mga games na modern like ML COD, Farlight 84, Honor of Kings, and even Genshin Impact, kaya naman ng MediaTek Dimensity 6300. Pero, syempre, maganda yung chipset niya, okay naman for a price tag na ganito. Pero, skeptical tayo sa RAM. Ito yung RAM talaga, 4 GB of RAM. So, sana at least Samsung, binigyan nyo na lang ng 6 GB, diba? Para masulit naman. Sayang, 5G na. Mura na 8K, 5G, pero 4 GB of RAM is a big no-no, lalo na sa ganitong presyo, kahit sabi mong 5G pa yan. Tapos nag-cost cut ka pa sa mga ibang specs. Sana ginawa mo ng 6 GB. At least 6 GB is very acceptable naman sa ganitong presyo. Okay, maganda na siguro maglaro dito. Pero 4 GB of RAM, medyo mahihirapan ng mga consumers natin na mag-focus sa gaming, lalo na mababa lang ang RAM nito. 120 GB, I think, acceptable pa naman sa ganitong presyo. When it comes yun nga, 5G naman siya. So, RAM lang naman ang skeptical tayo dito sa Samsung Galaxy A06. Sobrang liit sa kanyang presyo. Sayang naman, hindi natin magamit yung full potential or performance ng chipset kung mababa naman yung kanyang RAM. Pero again, extended RAM naman yan, Lods. Hanggang ano naman yun Ano naman yun, hindi lang naman 4GB. Again, the expandable RAM is not a big help, lalo na for gaming. Pwede yan for multitasking lang. Again, always look for the physical RAM. Yung physical RAM, yan po yung mismong nilalagay dyan sa smartphone. Yan yung physical hardware. 4 GB lang yan. Yung extended RAM, kinukuha yan doon sa mismong storage nyo na 128 GB. So, parang parang booster lang yan kumbaga. Pero ang reality, 4 GB lang po ang RAM nitong smartphone na to. Next, sa kanyang battery and charging rate, which is maganda rin naman, 5,000 mAh, malaki. And a 25 watt fast charging, mabilis din naman siya. At nagulat din ako na meron tong Ingress Protection 54 for splash resistance siya. So, hindi siya pwede malublob sa tubig tulad ng mga mina-marketing ng mga ibang content creator na nilulublob nila kahit na IP54, it's not advisable na malublob ang IP54. Sa mga 60 plus is advisable yan kasi water resistant na sila. Again, for the Ingress Protection 54, medyo mababang protection yan, kaya splash resistant lang po yan. Mga talsik-talsik lang sa tubig ang acceptable dito sa Samsung Galaxy A06 5G. Pero when it comes sa design, kamukha niya rin naman yung 4G, wala rin naman ganong big innovation when it comes sa design. Plastic or polycarbonate back pa rin itong device na to, with, sad to say, a notch display. So lang mga J-Vlog, yung first impressions ko so far dito sa Samsung Galaxy A06 5G. Specs niya is medyo 50-50, to be honest, sa kanyang price. Pero nakakatuwa na naglabas na si Samsung na affordable 5G with reasonable chipset. Okay naman, to be honest, ang Samsung Galaxy A06 5G, pero in reality, makukulangan lang po talaga kayo sa RAM dito sa device na to. So kung interested kayo sa Samsung Galaxy A06 5G, ilalagay ko yung link nito sa description box. I-check nyo na, abangan nyo na lang yung full review, game test and unboxing natin dito sa device na to.